Phantom Troop, ang pinakasikat na grupo ng magnanakaw sa Hunter x Hunter at maaaring sa buong anime. Nakilala sila dahil kaya nilang gawin ng lahat makuha lamang ang kanilang mga ninanais, dahil sa pagiging walang awa sa kanilang mga kalaban at dahil sa mga napakaaangas nilang kapangyarihan. Lahat ng mga member ng Phantom Troop ay malalakas, pero sa video na ito, iraranggo natin ang bawat isa sa kanila mula sa rank F o ang pinakamahina hanggang sa rank S kung nasaan ang mga pinakamalalakas sa kanilang grupo. Pagbabasihan natin ang kanilang pisikal na lakas, kakayahan sa pakikipaglaban at galing sa paggamit ng kanilang mga nen abilities. Para sa listahang ito, isasama natin ang lahat ng mga naging membro ng grupo sa manga at anime, bagong sali man ito, peke o namatay na. Kaya, samahan niyo akong talakayin ang bawat isang membro ng Phantom Troop at isa-isa natin silang pag-usapan sa ating ranking. Rank F, Cortopi. Si Cortopi ay ang miyembrong humahawak sa ika-12 numero o ang pinakahuling bilang sa mga paa ng spiders. Bagamat walang kahulugan ng numerong meron ng mga miyembro ng Phantom Troop sa lakas o kakayahan nila, si Cortopi ay napunta sa rank F o sa pinakamababang ranggo ng ating listahan dahil siya rin ang pinakahuli pagdating sa pisikal na lakas. Higit pa dito, si Cortopi rin ay hindi nagpamalas ng kahit na anong galing sa pakikipaglaban sapagkat hindi ipinakita ang kakayahan niya noong pinagpapaslang ng Phantom Troop ang mga miyembro ng Mafia at noong kinalaban ng mga magnanakaw ang ating mga bida. Nakakapagtaka ito sapagkat si Cortopi ang isa sa mga nen user sa kwento na mayroong mga natatanging kakayahan na pinangalanan bilang Galler Fake. Ang nen ability na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang lumikha ng kopya ng mga bagay na hinahawakan niya. Halimbawa dito ang mga maliliit na kagamitan o malalaking gusali. Sa madaling salita, kaya ni Cortopi na lumikha ng sandamakmak na bombang pwede niyang ibagsak sa kanyang mga kalaban sa isang iglap. Subalit, hindi nagbigay ang kwento ng oportunidad kay Cortopi na maipakita ito. Nangangahulugan na hindi talaga para sa pakikipaglaban ng kakayahan ni Cortopi at hindi siya kasing lakas ng mga kapwa niyang membro. Dahilan para mapunta siya sa pinakamababang pwesto. Rank E, Shizuku at Pakunoda. Ang dalawang babaeng spiders ay parehong nagtataglay ng mga natatanging kakayahan na lubhang kinakailangan ng grupo sa kanilang mga misyon. Si Pakunoda ay may kapangyarihang basahin ang alaala ng ibang tao, samantalang si Shizuku naman ay kayang linisin ng mga ebidensya na magkokonekta sa kanila mula sa mga karaming ginagawa ng kanilang grupo. Ang mga kakayahang ito ay sobrang kakaiba at natatangi, hindi lamang para sa Phantom Troop, kundi maging sa lahat ng nen abilities na meron ng kwento. Ganun pa man, ang dahilan kaya napunta sa rank E ang dalawang babaeng gagamba ay dahil hindi nakatuon ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Nagagamit lamang ni Pakunoda ang kanyang baril na parang isang normal na armas at wala itong iba pang epekto kung papakinabangan sa pakikipagtunggali. Si Shizuku naman ay inaasahan lamang si Blinky o ang kanyang vacuum cleaner para higupin ang dugo ng kahit na sino kung nakapagdulot na ang babae ng maraming sugat sa kanyang mga kalaban. Sa katunayan, nahirapan din si Shizuku sa pakikipagtuos kay Pike bago niya ito tuluyang mapaslang. Higit sa lahat, si Pakunoda at Shizuku ay nasa ika-11 at ika-12 lamang na pwesto sa grupo pagdating sa pisikal na lakas. Maaaring ito ang dahilan kung bakit madali lamang kay Killua at Gon na mapinsala si Pakunoda at kung bakit kinakailangan pa ni Shizuku na sumama kay Chrollo sa paghahanap kay Hisoka. Sa madaling salita, kahit may mga special na nen ability si Pakunoda at Shizuku, hindi naman ito naaasahan ng lubusan sa pakikipaglaban. At kahit din may kakayahan sa pakikipagduelo ang dalawang spiders, hindi ito sapat para mapunta sila sa mas mataas na pwesto ng ating listahan. Rank D, Shalnark at Kaloto. Si Kaloto at Shalnark ay parehong manipulator na nagtatagli ng mga nen abilities na kayang dumurog sa kanilang mga kalaban. Si Kaloto ay may nen ability na tinatawag na Dance of the Serpent's Bite. Gamit ang abilidad, namamanipula ni Kaloto ang kakayahan ng papel at hangin para tapyasin ang bahagi ng katawan ng kanyang kalaban. Sa kabilang banda naman ni si Shalnark na mayroong nen ability na may pangalang Autopilot Mode. Sa kakayahang ito, namamanipula ni Shalnark ang kanyang sariling katawan upang makapaglabas ng hindi masukat na aura at lakas na parehong nagagamit para paslangin ang kanyang mga katunggali. Maliban dito, dahil isang manipulator, kaya din ni Shalnark na tapusin ang kanyang mga target ng mabilisan sa oras na malagay niya ang mga ito ng isa sa kanyang mga antena. Makokontrol ni Shalnark ang mga ito at mapapasunod ayon sa kanyang kagustuhan. Wala din halos itong pagkakaiba kay Kaloto na kayang pumaslang sa pamamagitan ng mga kakayahang ipinasa sa kanya ng pamilya Zoldyck.
ang angkan na binubuo ng mga batikang mamamaslang. Ang pagkakaroon ng dalawang spiders ng mga kakayahan o abilities na sobrang napapakinabangan sa pakikipaglaban ang dahilan kung bakit nila naungusan sa ating listahan sila Shizuku, Pakunoda at Kortopi. Mapupunta pa sana si Shalnark sa mas mataas na pwesto ng listahan kung kasama sa kategorya ng ating pinagbabasihan ng talino o kaalaman, kung saan maaasahan si Shalnark. At malalagay din sa mas mataas na ranggo si Kaloto kung hindi lamang dahil sa kanyang pagiging bata, nagdulot para lumamang sa kanyang ibang mga miyembro ng Phantom Troop pagdating sa galing at karanasan sa paggamit ng Nen. Rank C, Bonolinov, Franklin, at Machi. Ang tatlong spiders na ito na napunta sa kalagitnaan ng ating listahan ay nagtataglay ng magkakaibang kakayahan. Ngunit, pare-pareho silang may mga abilities na maaaring gamitin sa pakikipaglaban at sa marami pang kapakipakinabang na paraan. Si Bonolinov ay may abilidad na magbago ang anyo patungo sa iba't ibang bagay upang tapusin ang kanyang katunggali. Si Machi ay kayang gawing sinulid ng kanyang aura na nagagamit para igapos ang kanyang mga kalaban. At si Franklin naman ay merong kapangyarihang gawing bala ang kanyang Nen at palabasin ito sa dulo ng kanyang mga daliri na parang isang machine gun. Maliban sa mga Nen abilities na magagamit sa pakikipaglaban, ang tatlong spiders ay nagtatagli ng pambihirang pisikal na lakas. Kung pagbabasihan muli natin ang arm wrestling ranking ng Phantom Troop na sumasalamin sa kanilang pisikal na kakayahan, si Bonolinov ay napunta sa ika-8 pwesto, humihigit sa mga miyembro ng Phantom Troop na ipinaliwanag ko na kanina. Si Machi naman ay nasa ika-6 na pwesto, mas mataas siya kumpara kay Krollo, pati na rin sa iba pang mga lalaking spiders. At si Franklin ay nasa ika-4 na ranggo, naungusan niya ang halos lahat ng miyembro ng Phantom Troop. Ang pisikal na lakas na ito ang dahilan kaya naaasahan din sila Bonolinov, Machi at Franklin sa mga harapang engkwentro. Si Bonolinov ay galing sa tribong tinatawag bilang mga Dancing Warriors, kaya ang paggamit ng sibat at ang pagsayaw habang nasa harapan ng kanyang katunggali ay hindi na problema sa kanya. Si Machi naman ay merong bilis na sapat para mahuli si Gon. May lakas ng pangangatawan na nakayanan ng matalas na kuko ni Killua at merong mga kahangahang talino sa paggamit ng Nen kaya naintindihan niya ang mga teknik ni Hisoka. Bukod kay Bonolinov at Machi, ay si Franklin na merong lakas na kanyang nagamit para tapatan si Nobunaga. Pumaslang ng mga Nen user sa isang iglap at walang takot na tumapat sa mga malalakas na kalaban kagaya ni Hisoka. Patunay dito ang pagpili ni Franklin na maging mag-isa sa paghahanap sa Hunter. Sila Bonolinov, Machi at Franklin ay walang dudang nababagay sa rank C ng ating listahan. Hindi sila napunta sa mas mababang pwesto dahil meron silang mga kakayahang kapakipakinabang pagdating sa pakikipaglaban. Ganun pa man, hindi sila nailagay sa mas mataas na ranggo dahil ang mga Nen users na nakaangat sa kanila ay nagtataglay ng mas nakamamatay at pambihirang kapangyarihan. Rank B, Nobunaga at Finks. Si Finks at Nobunaga ay parehong enhancer, subalit pagdating sa physical na kakayahan, nagkakalayo sila. Si Finks ay napunta sa ika-2 pwesto ng arm wrestling ranking ng grupo, samantalang si Nobunaga ay nasa ika-9 na pwesto ng listahan, mas mababa kumpara kanila Bonolinov at Machi. Ganun pa man, ang rason kung bakit napunta sa hanay ng rank B si Nobunaga ay dahil bumawi siya sa galing sa paggamit ng espada. Si Nobunaga ay merong kakayahang putulin, hatiin o paslangin gamit ng kanyang katana ang kahit na sinong nilalang na lalapit sa kanya o papasok sa kanyang end. Ito ang dahilan kaya natakot sila Killua at Gon na hamunin siya sa isang laban, kung bakit naputol niya ang ulo ni Squall ng mabilisan, at ang galing ni Nobunaga sa katana ang dahilan kaya napaslang niya agad si Luini noong bigla itong sumulpot sa kanilang harapan. Ang kahanga-hanga pa dito, ginawa lahat ito ni Nobunaga nang hindi niya pinapakinabangan ng sarili niyang Nen ability, kaya maaaring mas nakamamatay pa siya kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, kapareho ng kayang ipamalas ni Finks. Ang magnanakaw ay may Nen ability na tinatawag bilang Reaper Cyclotron. Isa itong klase ng suntok na mas lumalakas sa bawat pag-ikot ni Finks ng kanyang braso. Sa madaling salita, pwede niyang tapusin ang kahit na sinong miyembro ng Phantom Troop sa oras na mabigyan siya ng sapat na panahon sa pag-iipon ng aura sa kanyang kamao. Ang galing sa pakikipaglaban nila Nobunaga at Finks ang rason kung bakit sila napabilang sa attack squad o ang posisyon sa Phantom Troop na nakatalaga sa pagprotekta sa grupo. At ang pagkakaroon din nila Nobunaga at Finks ng mga sobrang nakamamatay na kakayahan ang dahilan kung bakit sila nasa rank B ng ating listahan.
Rank A, Uvogin at Phaeton. Pagdating sa pagkakaroon ng mapangwasak na nen abilities, ang dalawang spiders na ito ang nangunguna sa kanilang grupo. Si Uvogin ay merong nen ability na tinatawag bilang Big Bang Impact. Ito ang nen ability na dumurog sa katawan ng miyembro ng Shadow Beast na si Worm. Bumali sa braso ni Kurapika na gumagamit noon ng Emperor Time at nagwasak sa malawak na kalupaan matapos bitawan ni Uvogin. Ang pagkakaroon ng Big Bang Impact ng mapanirang epekto ay halos kapareho ng kayang gawin ni Phaeton gamit ang kanyang abilidad na may pangalang Rising Sun. Ito ang kapangyarihang nakakalikha ng maliit na bersyon ng araw na susunog at tutusta sa mga nilalang na nasa paligid ni Phaeton. Habang ang magnanakaw ay pinoprotektahan ng kanyang sarili ng isang espesyal na armor na tinatawag niyang Painpacker. Ang Big Bang Impact at ang Rising Sun ay ang mga nen abilities na lubang kinatatakutan hindi lamang ng kanilang mga kalaban kundi pati na rin ng iba pang miyembro ng Phantom Troop. Nagpapatunay sa pagiging napakalakas ng mga nen abilities na ito. Maliban sa kanilang mga abilidad, si Phaeton at Uvogin ay napunta din sa rank A ng ating listahan dahil sila ang dalawa sa pinakamagaling na mandirigma ng grupo. Si Uvogin ay nagawang ubusin ng sangkatarbang mafia na gumagamit ng mga dekalibreng sandata at paslangin ang 4 na miyembro ng Shadow Beast na marunong rin sa paggamit ng nen. Si Phaeton naman ay kayang pumugot ng ulo gamit ng kanyang kamay. Magaling sa paggamit ng espada at nagawang talunin ng malakas na Chimera at si Zazan. Ang galing nilang ito sa pakikipagtunggali ang rason kaya si Uvogin ang unang spider na humawak sa attack squad ng grupo. At noong namatay siya, si Phaeton ang pumalit sa kanya. Mula sa kanilang mga mapangwasak na nen abilities, galing sa pakikipaglaban at mga nakamamatay na kakayahan, sobrang nakalalamang talaga si Uvogin at Phaeton kumpara sa ibang miyembro ng kanilang samahan. Dahilan para mapunta sila sa ikalawang ranggo ng ating listahan. Rank S, Illumi Zoldyck, Hisoka Moro, at Chrollo Lucifer. Ang tatlong miyembro ng Phantom Troop na aking nabanggit ay ang mga pinakamalalakas na karakter hindi lamang sa hanay ng Phantom Troop kundi pati na rin sa buong kwento ng Hunter x Hunter. Sila Chrollo, Hisoka at Illumi ay pare-parehong bihasa sa harapang pakikipaglaban. Patunay dito ang pagkabuhay ni Chrollo mula kay Silva noong nagtuo sila sa unang beses at nagawa niya ring mabuhay sa pangalawang pagkakataon matapos siyang tambangan ng assassin kasama ang ama nitong si Zeno sa cemetery building. Nagawa din ni Chrollo na ubusin ng mga assassins na ipinadala ng mafia para paslangan ng Phantom Troop. At higit sa lahat, nagtagumpay si Chrollo sa pagtalo kay Hisoka noong nagtuo sila sa Heaven's Arena. Maliban sa leader ng Phantom Troop, eksperto din sa pamamaslang si Illumi na sinanay ng pamilya Zoldyck sa pamamaslang simula noong siya musmus pa lamang. Nagdulot ito para walang hirap na mapatay ni Illumi ang tendons ng mafia at ang 20 hunters na umahunting sa kanya. Bukod kay Illumi, batikan din sa pakikipaglaban si Hisoka. Nagawa niyang patayin ang ilan sa mga non-users ng kwento katulad ng double star headhunter na si Terradane Neutral, ang battler ng pamilya Zoldyck na si Goto, at ang floor master ng Heaven's Arena na si Castro. Winakasan din ni Hisoka ang mga buhay ng dalawa sa miyembro ng Phantom Troop na sila Cortopi at Shalnark matapos niyang igapos si Machi gamit ang kanyang Banjigam. Ang lahat ng impormasyong aking nabanggit ay nagpapatunay na sila Chrollo, Hisoka at Illumi ay pare-parehong eksperto sa pakikipaglaban. Maliban dito, pare-pareho din silang magaling sa paggamit ng kanilang mga armas. Si Chrollo sa Ben's Knife, si Hisoka sa kanyang mga baraha, at si Illumi sa kanyang mga karayom. Pare-pareho din silang nare-respeto ng ibang mga miyembro ng Phantom Troop dahil sa ang kanilang kakayahan. Patunay dito ang pagpili kay Chrollo bilang pinuno ng grupo kahit isa siya sa pinakabata noon. Ang pag-upa kay Illumi upang magsagawa ng misyon para sa Phantom Troop, imbes na sila na lamang ang tumapos nito. At patunay sa pagrespeto ng Phantom Troop sa lakas ni Hisoka ay ang pagkakaroon nila ng takot sa kapangyarihan ng Hunter, kaya labis nila itong iniiwasan. Sila Chrollo, Illumi at Hisoka ay pare-parehong napunta sa rankings ng ating listahan sapagkat pagdating sa karanasan sa pakikipaglaban, galing sa paggamit ng sandata at pagiging malikhain sa kanilang mga nen abilities, walang kahit na sino sa Phantom Troop ang kayang lumagpas sa kanila. Ang 15 miyembro ng Phantom Troop na nasa ating listahan ay niranggo base sa mga ebidensyang ipinakita sa kwento. Kung sa tingin nyo ay may ilan sa kanilang dapat na mas umangat o dapat nasa mas mababang pwesto, pwede nyo itong sabihin sa comment section sa ibaba para maisama ko ang inyong opinion sa susunod na ranking ng grupo. Sapagkat naniniwala ako na maaaring mabago pa ang ating ranking lalo na ngayon nakasama sa kasalukuyang arc ng Hunter x Hunter ang Spiders.
ang mga bagong gulo na kasasangkutan ng Phantom Troop at ang mga bagong nenabilities na kanilang ipapamala sa kwento ang maaaring magpabago sa ranking ng kanilang grupo.